as you have mentioned, Your Excellency. There are many potential areas that I think we should that's still open to explore, and I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. Russian President Vladimir Putin nais na mapalakas ang ugnayang pangkalakalan at ekonomiya sa Pilipinas. Kooperasyon sa maritime security at paglaban sa terorismo, binigyan diin naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Summit. That is the biggest challenge, the logistics portion. Kasi maliit ang Senado eh. Ang pinaka-problema natin dito, space. That is the biggest problem. Issue sa logistics para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Isang malaking hamon sa Senado ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Hindi naman tense, that's usual. That's usual in pre-trial. Even in the RTC, ganyan yan. No? So wala naman. It's really nothing out of the ordinary. Umano'y tensyon sa pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinanggi ng defense team. Alam naman natin, we have to realize also, these kids suffered enough also. May trauma din yan eh. So I just want to make an assurance na the NBI will handle it professionally and wala po protektahan. Sabi ko nga sa kanila, the investigation will lead to somebody being responsible, do natin dadalhin. Maingat na investigasyon sa Baterbonia at Adili drowning incident, tiniyak ng National Bureau of Investigation. This was not easy, I can tell you. US-Iran Memorandum of Agreement. Formal nang nilagdaan ni US President Donald Trump at Iran President Masoud Pezeshkian. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Pinatitiyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng Senado oras na magsimula na ang impeachment trial na nakatakda ng magsimula sa July 6. Kaugnay nito, sinimulan na aniya ang pakikipagpulong nila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na makatutulong sa maayos na pagsasagawa ng paglilitis. Ito ang balita ni Jed Neresina. That is the biggest challenge, the logistics portion. Kasi maliit ang Senado eh. Ang pinaka-problema natin dito, space. That is the biggest problem. Mahalaga ang maagang paghahanda. Ito ang binigyang diin ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian, kaugnay ng ginagawang preparasyon ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay SP Gatchalian, malaking hamon sa kanila ngayon ang pag-aayos sa logistics para sa nasabing paglilitis. Inaasahan ang malaking bilang ng mga taong magtutungo sa Senado oras na mag-umpisa ang trial. Ang prosecution, gusto nila may sarili silang huddle room, may sarili silang media room, mayroon silang sariling staff, ang defense, ganun rin. Of course, yung senators, may sarili ring mga requirements. So it's very difficult. And then under the Constitution, dapat open pa to the public. So that's another security hazard. So we need to make do with our limited space. Kaya hingi nga ako ng pag-unawa sa inyo na yung movements will be very difficult, the space will be very difficult, but we'll try our best to accommodate everyone. No? Ayon kay Senator Gatchalian, nakipagpulong na sila sa law enforcement agencies, maging sa intelligence unit upang talakayin ang operational protocols, contingency plans, crowd control at traffic management na ipatutupad sa loob at labas ng institusyon, oras na magsimula na ang paglilitis.
We started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinica, and other enforcement agencies. Ipinaliwanag naman ng Senate President kung bakit nauna nilang pinaghandaan ang seguridad. Well, we have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings. No? And like I said, very limited in space. Ang constraint kasi dito space. No? So inuna na namin i-meet itong logistics and security aspects. Samantala, muling nabanggit ni Senator Panfilo Ping Lacson ang posibilidad na magtalaga ang impeachment court ng isang impeachment manager. Ayon kay Senator Lacson, ito ay upang matiyak ang maayos na daloy ng mga pagdinig. Paliwanag niya na magsisilbing quarterback ang impeachment manager na tutulong sa presiding officer katulad ng papel na ginagampanan ng majority leader sa Senado. Dagdag ng senador habang kinokonsidera ng majority bloc si Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer. Pinag-aaralan din nila ang posibilidad na italaga si Senator Francis Kiko Pangilinan bilang impeachment manager. Binigyang diin niya na kapwa-abogado ang dalawang senador na maaaring makatulong para sa paglilitis sa vice-presidente. Nauna nang sinabi ni Senator Pangilinan na pinag-iisipan pa niya kung tatanggapin niya ang papel bilang impeachment manager oras na magsimula ang paglilitis sa Senado. Ayon sa senador, kailangan muna ng malinaw na basihan sa pagkakaroon ng nasabing posisyon, lalo't wala pa ito sa kasalukuyang Senate rules. Sa ngayon, hindi pa natatalakay ng Senate Impeachment Court kung sino talaga ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon sa Senate leader, magkakaroon pa rin ng talakayan ang Senado tungkol dito. Right now, as it stands in the rules, I will preside. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nagkaroon ng tensyon sa isinagawang pre-trial conference sa Senado ngayong araw. Ayon sa kanilang abogado, normal ang mga diskusyon sa pagitan ng dalawang partido na nakatuon lamang sa kung papaano mapapabilis ang proseso. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Hindi naman tense, that's usual. That's usual in pre-trial. Even in the RTC, ganyan yan. No? So wala naman. It's really nothing out of the ordinary. Pinabulaanan ng kampo ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang anumang tensyon na nangyari sa pre-trial conference ng impeachment case sa Senado ngayong araw. Sinimulan kaninang umaga ang pre-trial conference o ang pagpupulong patungkol sa mga detalye ng kaso bago magsimula ang paglilitis. Ayon kay Attorney Michael Powa, spokesperson ng depensa, karaniwan lamang umano ang ilang pagtatalo o diskusyon sa mga ganitong klaseng meeting. Wala rin umanong nangyaring hindi pangkaraniwan sa pagitan ng dalawang partido. Usual naman yan sa pre-trial, yung mga ganyan pagkatalo. So, and we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para ma-expedite yung proceeding. Pribado ang isinagawang pre-trial conference alinsunod sa notice na ipinaabot ng impeachment court sa mga partido. Una nang ipinaliwanag ng Senado na ito'y upang mabigyan ng mas malawak na kalayaan ang magkaparehas na panig na matalakay at ayusin ang mga usapin patungkol sa kaso. Batay sa pre-trial notice, kasama sa tatalakayin ang mga detalye at impormasyon na tinatanggap ng magkabilang panig o stipulation of facts upang hindi na maging issue o pagtalunan pa sa paglilitis. Kasama din ang pagpapasimple ng mga issue sa kaso, pagmamarka at pagtukoy sa mga documentary or real evidence, pati na pagtalakay kung may tututol ba o tatanggapin ng magkabilang panig ang mga ebidensyang ipipresenta sa paglilitis. Ilalatag rin ang bilang at pagkakakilanlan ng mga testigo o witness, pagtatakda ng mga petsa ng paglilitis at iminungkahing pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga ebidensya. Hindi naman nagdetalye si Attorney Powa patungkol sa mga hawak na ebidensya ng defense team, maging kung hanggang kailan maaaring tumagal ang impeachment trial.
I can't give you an exact there. Don't want to be misquoted. Pero nasa ganyan. And then we also have, syempre, reserve witnesses as a state. Nasa ganyan. But we'll see. We'll see how we go. Kasama daw po sa witnesses sina Sen Trillanes, Ombudsman Rimuli. Well, you already reported that. I don't need to confirm that. Ilang buwan ang trial? Ilang buwan ang trial? Wala pa kaming idea. Samantala, sinabi rin ito na pinagsusumite ang prosecutors at ang kanilang kampo ng comments sa nangyaring stipulation process sa darating na Lunes, June 22. July 6 naman, magsisimula ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi maaaring magsilbi bilang judge sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte si suspended Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kasama sa suspensyon ng senador ang pagbabawal sa kanyang maging hukom sa paglilitis. Sinabi ni SP Gatchalian na hindi pa nila ito napag-uusapan ng Senate legal team, ngunit kung anuman ang legal practice noong mga nakaraan ay siya nilang susundin. From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. So the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator, including becoming a senator judge. Binatikos ni Senator Ping Lacson ang kinahinatnan ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa kanyang post sa social media, inisa-isa ni Lacson ang mga hindi magandang nangyari sa loob ng 28 araw ni Cayetano sa pwesto. Isa dito ang nangyaring pagpapaputok ng baril sa loob ng gusali, ang pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa mula sa arrest warrant ng International Criminal Court, pag-boycott sa mga sesyon at ang pagsasagawa ng hindi otorisadong committee hearing. Ayon kay Lacson, umabot sa 700 million pesos ang nailabas ng Senado sa 28 araw na anya ay malaking pagsasayang sa pera ng taong bayan. Depensa naman ni Senator Cayetano, pang-iintriga lang anya ito laban sa kanya para hindi lumabas ang katotohanan hinggil sa korupsyon sa bansa. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. So makikita nyo po, ni-reveal niya parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson. Tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun. Para, kayo naman mang-inis kay Alan. Kayo naman magkalat ng hindi totoo. Kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo. Diba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. Wala pang tugon o pahayag ang mga nabanggit na senador sa pahayag ni Senator Cayetano. Itinuturing ni House Impeachment Trial Spokesperson Representative Rene Co na tagumpay ang ginawang pre-trial conference para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Anya, patunay ito na gumugulong na ang proseso patungo sa aktual na paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Successful yung nangyari today dahil nagsimula na po yung mga processes leading up to the trial proper. Itinuturing na maayos at mahinahon ang naging pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte araw ng Huwebes, June 18. Ito ang kauna-unahang pagkakataong magharap-harap ang defense, prosecution teams at clerk ng impeachment court. Ayon sa House Impeachment Trial spokespersons, kung mayroon mang naging disagreements o hindi pagkakasundo, itinuturing itong normal sa isang pre-trial conference. Sa kabila nito, ikinatuwa ng House Impeachment Trial spokespersons ang isinagawang proseso. Anila, nangangahulugan ito ng pag-usad tungo sa impeachment trial kay VP Duterte. Both camps, both the prosecution and the defense ventilated their position, and they're decent enough to even if there are disagreements, which is normal, but they're decent enough to proceed further to the process
of allowing the impeachment court to discuss about the evidence and the counter evidence by both sides. Muli namang iginiit ng House Impeachment Trial spokespersons na nakukulangan sila sa pre-trial brief ng defense team. Paniniwala ng mga ito magiging mahina rin ang depensa pag nag-umpisa na ang paglilitis. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? It's more on pure denial or general denial and even questioning the process, which in this case parang hindi na siya kumbaga hindi na siya right way of attacking the evidence of the prosecution. Samantala, nagbigay na ng direktiba ang impeachment court sa prosecution at defense panels na isumite ang kanilang komento sa isinagawang stipulation process sa June 22. Tatagal ang pre-trial conference hanggang June 25 kung kailan din pagpapasyahan ng usapin at maglalabas ng pre-trial order ang impeachment court. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng Department of Justice o DOJ na nakatanggap na sila ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Senator Christopher Bongo. Sa isang pahayag, sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na wala pa umano silang natatanggap na opisyal na komunikasyon mula sa ICC patungkol sa arrest warrant. Basean niya ito sa beripikasyon na ginawa ng Philippine Center on Transnational Crime o PCTC kaninang alas 10 ng umaga. Nauna nang sinabi ni Congressman Paulo Pulong Duterte sa kanyang post sa social media na mayroon namanong in-issue na warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bongo at 2 police officials. Umaasa si Senator Christopher Bongo na hindi mapupolitika ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Tugon ito na senador kaugnay na impormasyong may lumabas na umanong arrest warrant ang ICC para sa kanya. Giit ng senador, wala siyang nilalabag na batas. Ayon sa ICC, si Senator Go ay kabilang umano sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong may kaugnayan sa war on drugs. Nagkaharap na sa isang pulong sina Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Sa kanilang pulong, kapwa nagpahayag ang dalawang lider na mapalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Of course, this is far from the limit, and of course there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Effective mechanisms of applied cooperation are in place. This includes the joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation. Nakakita ng malaking potensyal si Russian President Vladimir Putin sa Pilipinas. Kaya naman nais nito na mapalakas pa ang pakikipagkalakalan sa Pilipinas sa pamamagitan ng Joint Russia-Philippines Commission on Trade and Economic Cooperation o JCTEC. Ito ang kabilang sa binigyan din ng Russian President sa bilateral meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kazan, Russia. Ang JCTEC ay isang mekanismo sa pagitan ng Pilipinas at Russia para mabantayan at gabayan ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya at kalakalan. Ayon kay President Putin, naging maganda ang estado ng palitan ng produkto at serbisyo ng dalawang bansa. Apparently, we are approaching the present threshold with an immense capital of mutual beneficial cooperation underpinned by good traditions of mutual respect and respect for legitimate interests of each other. Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit. Binanggit naman ni Pangulong Marcos na sa ginanap na pulong ng JCTEC sa Moscow noong Setyembre, kapwa binigyang prioridad ng Pilipinas at Russia ang enerhiya at seguridad sa pagkain. Ayon sa Pangulo, may malaking potensyal ng kalakalan sa kooperasyong pang-ekonomiya ang dalawang bansa.
And as you have mentioned, Your Excellency, there are many potential areas that I think we should that's still open to explore. And I think that the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. Ito ang kauna-unahang bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at President Putin. Nagbukas na rin ngayong araw ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Sa talumpati ni Pangulong Marcos bilang co-chairs ng summit, binigyan diin niya ang pagsusulong ng kapayapaan, seguridad at katatagan sa pagitan ng regional bloc at ng Russia. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang mapalakas ang kooperasyon ng ASEAN at Russia pagdating sa maritime security, paglaban sa transnational crimes at terorismo. Transnational threats such as terrorism, illicit trafficking, cybercrime, and online scams do not respect borders, and neither can our responses. We must strengthen practical cooperation on maritime security and counter-terrorism, reinforce our collective resilience in cyberspace, and develop the institutional habits of anticipation rather than mere reaction. Kabilang rin niya sa dapat matalakay ang usaping pang-ekonomiya. Our trade and investment ties have grown, but they have yet to reach full potential. We must be more deliberate and more ambitious in expanding economic opportunities, improving trade facilitation, deepening investment flows, and connecting our business communities. Food and energy security deserve a particular attention. Kasama sa pulong bilang co-chair si Russian President Putin at ASEAN leaders upang gunitain ang 35 taon ng ASEAN-Russia relations. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ang paglakas ng turismo sa Pilipinas kung sakaling matuloy na ang direct flight mula sa Russia. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, humiling na ang ilang Russian airlines na maglunsad ng direktang biyahe mula sa Russia. Interesado anya ang mga Russian tourists sa mga destinasyon sa Pilipinas. And this year nga, USEC, naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia, from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. Isang malaking hadlang sa pag-unlad ng bansa ang korupsyon. Yan ang inihayag ni Ombudsman Crispin Remulla sa kanyang talumpati sa isang pulong sa United Nations. Ito ay sa gitna ng mga alegasyon ng katiwalian laban sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ito ang balita ni Dante Amento. In the Philippines, our experience has taught us a very important lesson. Corruption is not only a legal problem, it is a developmental problem. The development problem. Binigyang diin ni Ombudsman Crispin Remulla sa kanyang talumpati sa 7th Global Conference on SDG 16 sa United Nations na ang korupsyon sa Pilipinas ay hindi lamang isang legal na usapin kundi isang malubhang suliranin sa pag-unlad, ekonomiya at pagtitiwala ng publiko. Ayon sa Ombudsman, kapag pinahihina ng katiwalian ang mga institusyon, nawawala ng kumpiyansa ang mga mamamayan. Nag-aalinlangan ang mga mamumuhunan na nagre-resulta sa pagkasayang ng mga pampublikong pondong dapat ay nagbibigay ng oportunidad sa mga komunidad. And more importantly, a problem of trust. When corruption weakens institutions, people lose confidence. Investors hesitate. Communities suffer. Public resources that should create opportunities are wasted. Ipinaliwanag ni Remulla, hindi maaaring idaan lang sa investigasyon ang pag-alis sa korupsyon. Bagamat tungkulin ng kanyang opisina na papanagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan ng walang kinikilingan, iginiit niya na kailangan ang sistematikong reforma. Nangangahulugan ito ng pagsusuri sa kung bakit nangyayari ang korupsyon at pag-aayos sa mga sistemang may mahinang kontrol, malabong proseso at kawalan ng transparency.
Sa kasalukuyan, nahaharap ang Pilipinas sa mga hamon sa pamamahala, kabilang ang mga komplikadong investigasyon sa mga pampublikong proyekto ng infrastruktura. Ang mga ganitong hamon ay dapat magsilbing pagkakataon upang itama ang mga kahinaan ng sistema. But if we truly want lasting change, we must also ask the more difficult questions. Why did corruption happen? Where did the system fail? And how do we make sure it does not happen again? This means looking beyond individuals and examining the systems that allow corruption to grow. Weak controls, unclear processes, lack of transparency, and gaps in accountability. That's why we are strengthening prevention together with enforcement. Bilang tugon, isinusulong ng Office of the Ombudsman ang pagpapabuti ng mga internal na proseso sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Formal na humiling si Remulla na mapabilang ang Ombudsman sa Justice Sector Coordinating Council upang mapatibay ang buong justice ecosystem mula investigasyon hanggang sa paghatol dahil kung mahina ang isang bahagi, apektado ang buong sistema. Sa pagtatapos, nanawagan ang Ombudsman para sa mas mabilis at konkretong aksyon mula sa pamahalaan. Ayon sa kanya, upang makuha ang tiwala ng mga mamamayan, dapat munang patunayan ng gobyerno na ito ay karapat-dapat sa naturang tiwala sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa publiko. If one part of that system is weak, the entire system is affected. By strengthening coordination among justice institutions, while fully respecting the independence of each institution, we can build a more integrated, cohesive, and effective approach to uphold the rule of law and deliver accountability. Because justice is not the work of one institution alone. It is the responsibility of the entire system. Our objective is simple: to make integrity easier and corruption harder. Ayon sa Ombudsman, ang tunay na sukatan ng katarungan ay kung nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino na tunay na nagtatrabaho ang gobyerno. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patapos na ang ginagawang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng pagkamatay ng dalawang miyembro ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John B. Remulla, posibleng sa susunod na linggo ay makapagrekomenda na sila ng posibleng kaso sa Department of Justice. Ito ang balita ni Lea Ilagan live. Lea, nakuna na ba ng CIDG ng testimonya yung lahat ng mga ipinatawag kaugnay ng investigasyon? Magandang hapon sa iyo, Aga. Mayroon pang isang player na kulang dahil ito ay nasa ibang bansa. Kaya't sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na hihintayin ito hanggang Lunes at habang 4 pound coaching staff ang kanilang iniintay. Kaugnay dito nga sa isinasagawang investigasyon dyan sa trahedya sa Aurora at kabilang dyan sa iniintay na yan ay si Tab Baldwin. The report is not complete. Bukas yung mga coaches ang sampina nila. And then siguro mga Martes, dadalhin na namin sa DOJ ang full report namin. Tatapusin na nga ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo Men's Basketball Team players na sina Rene Baterbonia at Adili. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, isang player na lang ang kanilang hihintay para magbigay ng salaysay hinggil sa trahedya. Kaugnay nito, sinabi din ng kalihim na sa susunod na linggo ay maaaring makapagsumite na sila ng rekomendasyon sa Department of Justice. The report is not complete. Bukas yung mga coaches ang sampina nila. And then siguro mga Martes, dadalhin na namin sa DOJ ang full report namin. Samantala, binigyan na ng ultimatum ng DILG si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Ito'y dahil sa patuloy na hindi pagtugon sa ipinadalang sapina ng CIDG.
Bukas pa siya. Bukas pa. Pero sir, may feeler na napupunta siya? Well, sa Pinas. So, tingnan natin. Kung di siya mag-attend, we will cite him in contempt. Ang Philippine National Police naman aga nanindigan sa itinatakbo ng kanilang investigasyon na posibleng biktima ng hazing at homicide si Baterbonia at Adili. Kasunod ito ng pagkiit ng abogado ng isang coaching staff na si Reynaldo Jacinto na walang may gusto sa sinapit ng dalawang biktima. That's why we are investigating. Ang hazing naman not necessarily merong physical contact. Ngayong araw, 8 players ng Ateneo Blue Eagles na kasama mismo sa training ang nagtungo sa CIDG para magbigay ng kanilang salaysay. Aga, kabilang dyan ang isang sinasabing muntika na ring malunod na si Kiefer Alas. Aga, sinabi din kanina ni General Artates na nasa 80% na silang tapos sa isinasagawang investigasyon dyan sa nangyaring trahedya sa Aurora noong June 8. Aga? Okay, maraming salamat, Lea Ilagan. Tiniyak naman ng National Bureau of Investigation na maingat at profesional ang kanilang investigasyon sa kaso ng pagkalunod ni Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Ayon sa NBI, ilan sa mga estudyante na kanilang nakunan ng salaysay ang naging biktima din o muntik na ring malunod sa insidente. Ito ang balita ni Benedict Samson. Wala pa kaming sasabihin na kaso na homicide or anything na violation until such time na matapos natin yung statement ng lahat ng kukunan natin ng statements. Aantayin muna ng National Bureau of Investigation na matapos ang kanilang investigasyon kaugnay sa pagkasawi ni na Ateneo Blue Eagles basketball players Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa NBI, hanggang bukas pa ang kanilang ibinigay na palugit sa kanilang mga ipinasapi ng manlalaro at coaching staff na kasama sa team building sa Dipakulaw, Aurora noong June 8 kung saan nalunod ang dalawang student athlete. Nagpasabi naman, actually we're very satisfied with the response ng Ateneo team ng community because yung mga sinapi na naman namin dumarating. If not, they will send a lawyer and leave us a message just like with the Coach Tab, nagpasabi niya baka sa Friday. Mula nitong Martes hanggang ngayong araw, umabot na sa 21 Ateneo Blue Eagles basketball players ang tumugon na sa sabpina ng NBI. Tumugon na rin sa patawag ng NBI noong Martes ang dating team manager na si Christopher Epo Quimpo, habang kanina naman dumating ang assistant coach na si Sandro Soriano. Ayon kay NBI Director Matibag, sisiguruhin nila ang maingat na pag-iimbestiga lalo na sa mga estudyante dahil biktima rin nila ang mga ito. Alam naman natin, we have to realize also, these kids suffered enough also. May trauma din yan eh. So I just want to make an assurance na the NBI will handle it professionally and walang puprotektahan. Sabi ko nga sa kanila, the investigation will lead to somebody being responsible, doon natin dadalhin. Samantala, mula noong Martes, no-show pa rin sa tanggapan ng NBI sina dating head coach Thomas Antonita Baldwin, assistant coaches na sina Dean Castaño at Reynaldo Jacinto Jr. at 3 pang miyembro ng koponan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng motion for reconsideration ang mga complainant sa kasong isinampa laban kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth Chief Ledesma. Sa naturang mosyon, binigyang diin ang papel ng mga ito sa paglipat ng pondo ng PhilHealth. Ito ang balita ni Dante Amento. And we are seeking the review of the resolution in the consolidated cases. Hinihiling ng grupo ng mga doktor at abogado sa Office of the Ombudsman na muling suriin ang resolusyon nito na nag-absueldo kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Kaugnay ito ng kontrobersyal na paglilipat ng 60 billion pesos mula sa reserbang pondo ng PhilHealth patungo sa National Treasury. Iginiit ng mga complainant na nagkamali ang ombudsman sa pag-dismiss ng mga kasong technical malversation, plunder at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa 2 opisyal.
Binigyang diin ng mga complainant na si Recto noong siya ay Deputy Speaker pa ay may malaking bahagi sa pagbalangkas ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Pinaniniwalaan na sa bahaging ito isiningit ang Special Provision 1D na siyang naging basihan ng paglilipat ng kabuuang 89 billion pesos mula sa PhilHealth. We start from when he was a member of the House of Representatives, and from there he became a member of the panel at the bicameral conference for the GAA of 2024, and from there he was appointed as the Department of Finance Secretary, and of course we also know that he became the acting Executive Secretary. Biglaan din umanong tumaas ang unprogrammed appropriations para sa Lipa City, ang distrito ni Recto na umakyat mula 50 million pesos noong 2023 patungong 3.6 billion pesos noong 2024. Ito ay katumbas ng 7,100% na pagtaas kung saan 33 kontrata para sa infrastruktura ang iginawad sa lungsod. Masusundan po natin na ang mga facts magli-lead doon sa benepisyo sa bayan niya at sa kanyang distrito, and we are saying that this does not only prejudice the other members of the PhilHealth nationwide but the entire government of the Republic of the Philippines. Naniniwala ang mga complainant na ang pondo ng PhilHealth ay hindi dapat basta-basta na ginagalaw dahil ito ay statutory at constitutional commitment para sa universal health care. Ang orihinal na reklamo ay unang inihain noong Enero matapos ang mga pahayag ng Korte Suprema sa kaso ng Pimentel. We have to note also that the PhilHealth law and the Universal Healthcare law prohibits the transfer of funds from the PhilHealth funds to any other appropriations. Sa ngayon wala pang reaksyon si Recto hinggil dito, bagamat una na niyang pinabulaanan na mayroong masamang intensyon sa paglipat ng pondo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez na nasa Ho Chi Minh City, Vietnam. Magandang araw sa inyo dyan sa Pilipinas, Aga. Tinapos na nga ng Amerika at Iran ang palitan nila ng pag-atake, kasabay ng paglagda ng magkabilang panig sa Memorandum of Agreement nitong Miyerkules, June 18, oras sa France. Ngayong araw, June 18, ay simula na ang 60 araw na paglalatag ng mga teknikalidad ng kasunduan. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Pirmado na ang makasaysayang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran. Aktwal itong nilagdaan ni United States President Donald Trump sa gala dinner ng G7 Summit sa Versailles, France. Kasabay nito, lumagda na rin sa kopya ng kasunduan si Iranian President Masoud Pezeshkian na ibig sabihin ay wala ng military operation sa gitnang silangan. Mas napaaga ang paglagda sa kasunduan na dapat sana ay gagawin sa Biyernes, June 19 sa Switzerland. Ayon kay French President Emmanuel Macron, ang nasabing kasunduan ay mahalagang instrumento upang magkaroon na ng kapayapaan at ganap ng pagbubukas ng Strait of Hormuz para mapababang muli ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay President Trump, malaki na ang epekto ng pagsasara ng Hormuz sa ekonomiya ng mundo dahil sa dami ng mga bansang nakadepende dito. At kung magpapatuloy ang labanan, tiyak na mas malawak ang magiging problema at epekto sa pandaigdigang ekonomiya. So the one thing I didn't want to see is economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. Mula sa araw ng paglagda ay magsisimula na rin ang 60 araw ng paglalatag ng mga teknikalidad ng kasunduan. Kasama na rito ang patungkol sa sensitibong paksa ng nuclear program ng Iran, ang pinakaimportanteng punto ng kasunduan. Sinabi ni Trump na kukunin ito ng Amerika
ngunit wala pang detalye kung saan dadalhin. Hindi aniya ito maaaring galawin ng Iran dahil nasa ilalim ito ng mahigpit na surveillance ng US. The most important clause to me, a very strong statement that they will never have a nuclear weapon. This agreement now provides Iran with a historic opportunity. If they follow the path of cooperation, will have opened for them, their country will have a chance to survive. So they'll work closely with us to turn over the so-called enriched material. The technical discussions and the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. Wala namang problema kay Trump kung magpatuloy sa produksyon ng ballistic missiles ang Iran. Isa ito sa sinusuportahan niya dahil hindi naman anya malaki ang pinsala ng missiles kumpara sa nuclear weapon. Ang nasabing issue ay naikonsulta naman anya sa mga Gulf countries na karatig bansa ng Iran. So we'll be working on a parallel effort with the Gulf nations to address non-nuclear issues such as the conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support. I mean, they have to have some because other people have some, and missiles aren't the problem. Missiles are, they hurt a little location, but they don't blow up the planet. Ayon sa US leader, naiparating na rin kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kopya ng kasunduan. Isa sa probisyon nito ay ang pagtigil ng bakbakan sa lahat ng fronts kabilang ang Lebanon. Sinabi nito na alam rin ni Netanyahu ang kanyang posisyon patungkol sa ginagawang pag-atake ng Israel sa Lebanon at hindi niya ito nagugustuhan lalo na ang pagdamay sa mga sibilyan. And we did send a copy to Israel, by the way. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. I love them as a partner. They were terrific. But they could do a much better job with Hezbollah. On that, I don't think they're doing well. And I feel very bad for Lebanon. Umaasa si Trump na magiging pangmatagalan na ang kapayapaan sa pagitan nila at ng iba pang saklaw ng kasunduan gaya ng Israel, Iran at mga proxy nito. Kung sakaling hindi makikipagkaisa ang alyansa ng Iran, alam na kung ano ang mangyayari. And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to because we're never going to let them have a nuclear weapon. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inianunsyo ni United States Secretary of War Pete Hegseth ang programang NATO 3.0 ng Amerika para sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Sa kanyang pagbisita sa NATO headquarters sa Brussels, Belgium, sinabi ni Hegseth na nais nilang maibalik ang lakas ng NATO nang hindi na umaasa pa sa US. NATO 3.0 is post-Cold War recognition that it needs to go back to a real hardline military alliance that has real military capabilities capable of deterring right here on the continent. Sa ilalim ng NATO 3.0, hahayaan ng US ang NATO members na ipagtanggol ang kanilang sarili habang ang Amerika ay mag-i-invest sa kanilang defense assets. Sa ganitong paraan, ayon kay Hegseth, mapapalakas ng NATO alliance ang kanilang home defense pagdating sa anumang laban. Ayon kay Hegseth, aprobado na ni US President Donald Trump ang $1.5 trillion na investment fund para sa NATO. $1.5 trillion investment in our defense in FY27 is a message to the world. How important these investments are to our capabilities, our defense industrial base in building the arsenal of freedom that first and foremost protects America and American interests, but also backstops the strength of NATO and our allies. We understand the threats of this moment and that we can't just talk about them. We have to be willing to stand up and do something in a strong way about it. Nagkasundo ang mga leader ng Group of 7 Nations na dagdagan ang suporta sa Ukraine sa laban nito sa Russia. May babala naman si United States President Donald Trump kung patuloy na magmamatigas ang Russia at hindi makikipagkasundo. Ito ang balita ni Bradley Rebuza.
Posibleng ibalik ng United States ang oil sanctions sa Russia ngayong bumababa na ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Trump, nais niyang makatiyak na mananatiling stable ang presyo ng langis kapag nangyari yon. They put it back on. I wanted to make sure that oil stayed as low as possible. I may put it back on. Ang mga sanksyon ng Estados Unidos laban sa Russia ay naglalayong parusahan at putulin ang pinagkukunan ng pondo ng Russia para sa digmaan nito sa Ukraine. Kasama sa mga hakbang na ito ang malawakang restriksyong pang-ekonomiya at pampinansyal, partikular sa sektor ng enerhiya, pagpapataw ng mga taripa at pagpigil sa oil shipment nito. Sa ngayon patuloy ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Sa G7 Summit sa France, nabigyan ng pagkakataon si Ukraine President Volodymyr Zelensky na makausap ang mga lider ng malalaking bansa. Batay sa resulta ng kanilang pag-uusap, mas paiigtingin ng G7 countries ang suporta sa Ukraine. Binigyang diin rin ni German Chancellor Friedrich Merz na hindi nila papayagang makuha ng Russia ang Donbas region, isang historical at industrial region sa eastern Ukraine na mayaman sa coal at mineral deposits. Muli ring ipinahayag ni Trump ang kanyang paniniwala na magkakabati ang Russia at Ukraine. Hindi lang anya nila alam kung saan magsisimula, maliban na anya kung ayaw talaga ng Russia na tapusin ang giyera. We had a very good conversation with President Putin and a very, very good conversation with President Zelensky. I think they both want to do something. They just don't know how to do it. They want to do it, they just don't know how. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Russian President Vladimir Putin na makikipag-usap lang siya kung sa Moscow gagawin, bagay na tinututulan naman ni Zelensky. Bukod kay Trump, naniniwala rin si President Emmanuel Macron ng France na wala talagang balak makipagpayapaan si Putin. Kung patuloy niyang magmamatigas ang Russia, wala silang magagawa kundi palakasin pa ang mga hakbang hanggat ito na mismo ang tumigil sa kanyang agresyon. So President Trump, just like all of us, agreed that there was no serious willingness from Russia to hold peace discussions of negotiations. And we all agreed that we will increase our support to Ukraine. We all stated that we will all increase pressure on Russia, and we all agreed to hold steadfast on this path. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Humina sa ngayon ang pag-iral ng habagat ayon sa Pag-asa. Gayunman ayon sa ahensya, makararanas pa rin ang mga pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa easterlies o hangin na galing sa silangan ng bansa. Kabilang sa mga uulanin ng Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng papulupulong pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Asahan pa rin na magkakaroon ng maalinsangang panahon kahit na tag-ulan. Samantala, posible namang maging bagyo ang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansa na maglandfall ito sa anumang bahagi ng bansa, subalit hahatakin nito ang habagat na siya magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Visayas at sa Palawan. Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga naapektuhan matapos ang mapaminsalang lindol sa Mindanao. Batay sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa 78 ang mga nasawi habang nasa 30 naman ang nananatiling nawawala pa. Ayon sa mga otoridad, kasama sa dagdag na bilang ang 7 labi na bagong na-retrieve at 3 iba pa na nasa listahan ng mga nawawala. Ang mga na-recover ay pawang residente ng Davao Occidental. Dalawang motorcycle rider ang sugatan matapos mabangga ng isang truck sa Baguio City. Agad tumulong ang UNTV News and Rescue sa paglalapat ng first aid sa mga biktima upang madala ang mga ito sa ospital.
Ito ang balita ni Lizelle Nael. Isang tawag mula sa isang concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue kaugnay ng isang aksidenteng kinasasangkutan ng truck at motorsiklo sa Marcos Highway, Baguio City. Pagdating po namin sa scene, nandun po yung patient, nakaupo siya. Tapos nung chinek ko po yung patient, madami po siyang mga abrasion sa katawan, pati sa mukha. Agad na isinakay sa rescue van ang pasyente at inassess ng team upang matukoy ang lawak ng kanyang mga sugat. Nagtamo ito ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan at iniinda ang pananakit ng kaliwang balikat. Pinakamasakit, nararamdaman mo? Pinakamasakit mo ito? Check natin sir ha. Pwede mo itaas to? Meron ba sakit mo sir motor? Walang sugat sa iba, sir. Check ko ha. Nilagyan namin ng sling para ma-stabilize po yung area and chinek po din namin yung vital signs niya para masigurado na nasa normal condition po siya. Ayon sa pasyente, pauwi na sila matapos dumalo sa isang kasiyahan nang bigla umanong mabundol ng truck ang kanyang kasama na nagmamaneho rin ng sarili nitong motorsiklo. Iniwasan niya ang truck na siyang naging dahilan upang madamay siya sa aksidente. Matapos mabigyan ng paunang lunas ang pasyente, dinala ito sa Baguio General Hospital and Medical Center upang mabigyan ng karagdagang atensyong medikal. Samantala, nirespondihan ng naunang dumating na rescue unit na 911 on-call ang isa pang rider na sangkot sa aksidente na nagtamo ng malalang pinsala at dinala rin agad sa kaparehong ospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang bagong research vessel ng China ang namataan sa Bajo de Masinloc 2 araw matapos alisin doon ang isang floating platform. Babala naman ng isang retired justice ng Korte Suprema, posibleng tuluyan ng makuha ng China ang Bajo de Masinloc kung hindi pa rin kikilos ang administrasyon kaugnay nito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sa layong 53 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, nakatanggap na ng radio challenge ang PCG aircraft mula sa PLA Navy 544. Hindi na yan huminto sa pag-radio challenge at sumama na rin ang PLA Air Force hanggang makarating na sa Bahura. Pero ang PCG patuloy na sumasagot sa radio challenge na ginigiit na ang Pilipinas ang may karapatan sa lugar batay sa international law at nasa 200 nautical miles exclusive economic zone ito ng Pilipinas. Isang araw matapos makumpirma ng Philippine Coast Guard na ninanggal na ang floating platform sa Bajo de Masinloc. Muling nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang PCG ngayong araw upang patuloy na i-monitor ang mga galaw ng China sa Bajo de Masinloc. Nakumpirma na wala na ang floating platform, subalit pinalitan ito ng isang makabagong Tongji Chinese research vessel. But this time, this is the first time we documented this Chinese research vessel. According to the open source, this is the first of its kind na intelligent scientific research vessel of the Chinese government. May mga bagong maliliit na bangkari na namonitor sa loob ng Bahura. Nananatili pa rin ang mga antena na inilagay ng China. Ang mga boya, inilagay din ang floating barrier upang pigilan ang sinumang magtatangkang pumasok sa loob ng Bahura. May 3 Chinese maritime militia vessel din sa paligid ng Bahura at 2 Chinese Coast Guard vessel na umangkla na sa paligid ng shoal.
once again, it is worth highlighting that it appears that the new maritime assets that the Chinese are deploying in Bajo de Masinloc and in other parts of Kalayaan Island Group are pretty much using the cover of marine scientific research. They are justifying their presence because of this marine scientific research. Babala ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio kung hindi kikilos ang pamahalaan laban sa mga hakbang ng China sa West Philippine Sea. Maaaring gamitin ito ng Beijing bilang patunay na walang pagtutol ang Pilipinas sa kanilang mga aksyon sa lugar. Well, after 2 to 3 years, China will say, oh, we already own this because you already impliedly consented. You did not oppose us. You remained silent. So if we delay, it's really helping China. Binigyang din ni Carpio na hindi dapat magpakampante ang Pilipinas sa pag-aalis ng China sa inilagay nitong floating platform sa Bajo de Masinloc. Paliwanag niya, nananatili pa rin ang deklarasyon ng China sa Bajo de Masinloc bilang isang nature reserve na maaaring magsilbing daan para sa paglalagay ng mga pasilidad at higit pang pagpapalakas ng presensya nito sa naturang bahagi ng EEZ ng bansa. They can send a bigger platform next time. Actually, they constructed a very big floating platform, and the military analysts who saw it when it was completed, they said they will put that on Scarborough Shoal, but they put it in the Paracels, but they can always move it anytime. Dagdag pa ni Carpio, posibleng mag-deploy ang China ng mas malalaking platform o barko sa mga susunod na pagkakataon kung walang agarang pagtutol o hakbang mula sa Pilipinas. Dahil dito, nanawagan si Carpio sa Department of Foreign Affairs na pag-aralan ang pagsasampa ng panibagong legal na hakbang sa International Tribunal upang questionin ang mga bagong hakbang ng China sa Bajo de Masinloc at protektahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, hindi nagtatapos sa pagtatanggal ng floating platform ang kanilang pagpamantay sa Scarborough Shoal. Patuloy nilang ibomonitor ang mga aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc upang mabantayan kung may anumang mga aktibidad na maaaring salamat o labag sa interes ng bansa. Ryan Nakatlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming satigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Bumuo ang Department of Labor and Employment o DOLE ng Labor Attorney's Office sa pamamagitan ng isang department order. Magbibigay ito ng libreng legal assistance para sa sektor ng paggawa. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, nilikha ang Labor Attorney's Office para pagsilbihan ang mga manggagawa na walang access sa mga abogado. Naghahanap ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ng pamilyang nais umampon sa 9 na retiradong narcotic detection dogs na nagsilbi sa bansa laban sa illegal na droga. Ang mga ito ang nagsanay at kasama ng ahensya sa mga operasyon. Kabilang sa mga retiradong service dogs ang 5 Belgian Malinois, 3 Jack Russell Terriers at 1 Labrador. Aminado ang PDEA na hindi na ideal ang kanilang K9 unit facility para sa mga tumatandang working dogs. Nakalathala ang profile ng retired K9 sa Facebook page ng PDEA, maging ang proseso ng adoption para sa mga interesado sa adoption. Iniimbestigahan na ng Civil Aeronautics Board ang insidente kung saan pinagbawalan ng isang orchestra group na dalhin ang kanilang musical instruments bilang carry-on baggage sa eroplano. May sagot naman ng airline company na eroplanong sinakyan ng grupo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. First of all, we have a regulation, Air Passenger Bill of Rights. So one of the rights of a passenger is the right to transportation and conveyance ng sarili niya and the baggage na kung anong meron naman siya. May karapatan ng pasahero sa maayos na transportasyon. Ngunit pagdating sa baggage o dalang gamit sa biyahe, dedepende ito sa pulisiya na ipinatutupad ng bawat airline company.
Ito ang binigyan diin ng Civil Aeronautics Board o CAB sa gitna ng lumalawak na usapin online tungkol sa carry-on baggage. Pinakahuling insidente ang naranasan ng Manila Symphony Orchestra. Partikular ito ng pasakay na ang grupo sa isang domestic flight ng Cebu Pacific. Sa nag-viral na post ni Rona De Leon, isa sa mga kabilang sa orchestra group, sinabi nito na hindi sila pinayagan na dalhin ang kanilang mga violin bilang carry-on baggage. Ilang beses na umano nila itong dinadala kapag bumabiyahe, sakay ng Cebu Pacific at iba pang mga local at international airline, ngunit wala naman naging problema. Kaya labis ang kanilang pagkagulat at pagtataka nang sitahin at pigilan sila ng security sa gate ng paliparan. Naging solusyon na lang anila ay i-check-in ang hard case ng kanilang musical instruments at bitbitin ang mismong violins at bow sa loob ng eroplano. Ayon naman sa pamunuan ng Cebu PAC, lahat naman ng pasahero na may dala ng violin ay pinayagan na sumakay ng eroplano at makabiyahe ayon sa schedule. Pinadala na rin sa loob ng eroplano ang ilang violin cases na pasok sa size limit ng hand carry. Ngunit para sa mga lumagpas sa naitakdang sukat, hinanapan ng praktikal na solusyon ng airport team ng Cebu PAC ang mga pasahero. Dagdag pa ng airline company, nauunawaan naman nila na kadalasang napakahalaga ang mga naturang musical instrument. Kaya hinihimok din nila ang mga pasahero na alamin ang required baggage size requirement bago bumiyahe. Sinabi naman ni CAB Chief Communication Officer at Attorney Arwin Cabanting na tungkulin din ng mga airline company na ipaalam ang mga naturang polisiya sa kanilang mga pasahero. With regard to the baggage na mabibitbit ng isang passenger, it would really depend on sa policy being implemented by the airline. So each airline can formulate their own or customized policy. For example, as to dimension, size, weight, and as to the number of baggage that they can carry for sa cabin or for check-in. So there's no really uniform policy as to such. Sa issue na naranasan ng Manila Symphony Orchestra, sinabi ng CAB na titingnan nila mga pulisiyang ipinatupad ng Cebu Pacific kung mayroon itong pagkukulang sa kanilang bahagi. With the current issue now, it's currently being investigated. So it's part of the due process that we have to hear both sides. So that's why we have to consider kung ano yung position ng passenger and also the position of the airline before we can decide kung ano po yung resolution or conclusion as to the matter. Kung mapatutunayang may paglabag ang bahagi ng airline sa Air Passenger Bill of Rights, sinabi ng CAB na maaaring patawan ng multang aabot sa 5,000 piso hanggang 2 milyong piso depende sa bigat ng pagkukulang. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagutos ng Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagtugis sa mga nagpapanggap na tauhan ng Department of Public Works and Highways na nabibiktima sa mga pamilya at negosyong apektado ng lindol sa Mindanao. Kasunod ito ng ulat na may mga individual na nagpapanggap bilang government inspectors at project evaluators sa mga disaster-hit communities. Nagbabala ang opisyal na aarestuhin ang sinumang mapatutunayan ng loloko sa mga biktima ng kalamidad. Inilunsad ng Office of Civil Defense o OCD at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang bagong Harmonized Contingency Plan kaugnay ng lindol. Nakatuon ito sa mas malawak na paghahanda, pagtugon at koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sakali magkaroon ng high-intensity earthquake sa bansa. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Para sa akin, sana naman wag naman mangyari. Hindi ko po alam kung anong gagawin po namin. Siyempre, unahin ko po yung mga anak ko. Papanik ka talaga kasi sobrang takot mo na yan. Hindi mo naman masabi kung kailan kailan darating. Kabisado na halos ng sidewalk vendor na si Jenny ang dock cover and hold. Kahit hindi siya nakikilahok sa mga earthquake drill. Madalas naman niya itong napapanood at naririnig lalo na kapag may lugar na nilindol. Pati sa kwento ng kanyang anak na pumapasok sa eskwela, nalalaman niya kung paano ito ginagawa. Ngunit aminado si Jenny na hindi niya alam kung masusunod niya ito
oras na maranasan ang malalakas na lindol. Isa ito sa mga gustong tugunan ng pamahalaan sa inilunsad na bagong contingency plan ng Office of Civil Defense. Ayon sa OCD, hindi na lamang ang national government ang dapat maghanda sa The Big One, kundi maging ang bawat pamilya, barangay at komunidad at mga lokal na pamahalaan sa ibang rehiyon. Sa concept kasi natin ng HNCP, we assume that we are devastated here in Metro Manila, Greater Metro Manila. So, sino ngayon ang tutulong sa atin kundi yung mga unaffected which is coming from the regions. So this time, yung muna ang tinetest natin, by next year, baka magkaroon tayo ng full scale. Kasama na yung mga responders, yung mga LGUs, isama na natin sila sa exercise. Sa ilalim ng plano o contingency plan, binibigyang diin ang worst case scenario na maaaring mangyari sa Metro Manila. Isa na rito ang posibilidad na hindi na kayang tugunan ng mga ahensya ng pamahalaan na nasa National Capital Region ang mga pangangailangan nito. Dahil dito, nagtalaga ang pamahalaan ng mga assisting regions na papasok sa loob ng 72 oras para tumulong sa mga operasyon sa Greater Metro Manila. May nakatakdang task na rin ng bawat ahensya. Ang Department of Public Works and Highways ang siyang naatasan sa paglilinis ng mga kalsada. Mangunguna naman sa paghahanda ng mga landing area ng mga eroplano na gagamitin para sa operasyon at emergency response ang Department of Transportation. Habang ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard itatalaga sa paghahanda at pagtiyak ng kahandaan ng mga daungan ng mga barko para sa relief goods, evacuation support at maritime rescue operation. Samantala, ang Department of Social Welfare and Development naman ang mamamahala sa paghahanda ng mga pagkain at tubig na kailangan sa mga evacuation area. Para naman sa bawat pamilya sa komunidad, ipinapaalala ng OCD na kasama sa dapat paghandaan ang pagsasabuhay ng dock cover and hold at pag-alam sa evacuation routes at assembly areas. Hinihikayat rin ng bawat pamilya na magkaroon ng sariling family emergency plan, go bag, paghahanda at pakikipag-ugnayan sa barangay, gayon din ang pag-alam kung kailan ligtas at hindi ligtas bumalik sa kanilang tahanan matapos ang lindol. We could say that we are prepared, but then we continue to improve our preparedness. Marami pa tayong kailangang gawin, especially with this advocacy to our sa ating mga kababayan. Kailangan talaga everyone should know what to do in case there is a occurrence of this earthquake. Samantala, hindi na lamang ang kinatatakutang The Big One mula sa West Valley Fault ang pinaghahandaan ng pamahalaan, kundi maging ang iba pang posibleng pagmula ng malalakas na lindol, kabilang na dito ang Manila Trench at offshore earthquakes na pwedeng magdulot ng tsunamis. Lalo na matapos ang naranasang 7.8 magnitude na lindol na yumanig sa Sarangani at maging sa iba pang parte ng rehiyon ng Mindanao. Bukod dito, binibigyang diin din ng mga opisyal ang paghahanda sa mga coastal communities. So siguro yun, isa yan sa mas dapat nating paigtingin pa, yung awareness ng mga tao living in coastal communities. Kasi kung bumalik yung dagat as tsunami waves ng mataas, like nung nangyari 1976, umabot ng 8 to 10 meter high tsunami waves, di naging casualty pa yung mga kumukuha na. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi indikasyon ng outbreak ng African swine fever ang na-detect na mga kaso sa Nueva Vizcaya ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI. Ayon sa ahensya, base sa record ng Provincial Veterinary Office ng Nueva Vizcaya, ay mayroong 23 ASF cases na naitala sa lalawigan ngayong 2026. Kabilang dito ang mga munisipalidad ng Kasibu, Bayumbong at Villaverde. Ayon sa BAI, ang ASF na naitala sa Kasibu noong Pebrero ay na-contain na. Ipinahinto ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagtatapo ng basura sa South Road Properties o SRP sa Cebu City. Ang nasabing lugar ang ginawang pansamantalang dam site ng lungsod. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Because the area is not a dumping site. That's under Public Act 9003. Diba, dili na pwede maglambay o mga basura na mix. Dapat unta, there should be a proper segregation.
solid waste. Hindi isang dumping site. Kaya hindi maaaring gamitin bilang tapunan ng basura ang South Road Properties o SRP sa Cebu City. Ito ang paglilinaw ng DNR Environmental Management Bureau Central Visayas. For the SRP, we really have already conducted investigation. We sent somebody there to investigate the area. And aside from that, there was already a CDO and a cease and desist order. Then they have been committed to clean up the area. Ayon sa ahensya, nakatanggap sila ng reklamo mula sa social media sa umano'y mabahong amoy at panganib na maaring idulot sa kalusugan ng publiko. Dagdag ng DNR EMB7, nakapagsagawa na sila ng inspeksyon sa lugar kung saan pansamantalang inililipat ang mga basura mula sa Cebu City. Nilinaw ng ahensya na hindi sila nagbigay ng permiso sa LGU upang gamitin ang SRP bilang pansamantalang transfer station. Nagpatawag na ng technical conference ang ahensya kasama ang Cebu City Local Government Unit at binigyan ng 60 hanggang 70 araw ang LGU upang linisin at ilipat ang mga basura sa isang pribadong pasilidad sa Aluginsan, Cebu. Yes, they have violation. Katulad daan pagkuha nila violation na to. We are not filing a case violation, for example. But we already have given them the notice of violation wherein we have to let them correct what they have done in that area. So that's why ongoing ang ilang correction of that area or cleaning up of the area. And EMB is doing a continuous monitoring. We send some personnel from the monitoring to look into that area. Sinimulan na ang cleanup sa SRP nitong June 7 habang nagpapatuloy ang monitoring ng DNR EMB7. Samantala, nilinaw ng ahensya na pinayagan nito ang partially reopening ng Binaliw Landfill sa Cebu dahil sa gagawin nitong rehabilitasyon matapos ang nangyaring trash slide. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 32, versikulo 8, na nagsasabi, Aking ipaaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahan ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.